Ang estado ng kalusugan ay bunga ng tamang desisyon araw-araw. Ako po si Dr. Dex Macalital, ang inyong doctor next door. Labing 5% ng populasyon sa bansa ang nakararanas ng pagkabingi. Pinakamarami sa kanila, nasa edad 65 papataas. Kabilang sa kanila, si Mang Ricardo. Narito ang kanyang kwento. Araw-araw sinusubok ang relasyon ng mag-asawang Ricardo at Lorinda. Pero hindi third party ang ugat ng kanilang pag-aaway, kundi ang hindi nila pagkakaintindihan. Si Mang Ricardo kasi, nabibingi na. Siyempre, mahina ako magsalita. Gusto niya malakas. Eh di pag malakas na ako nagsalita, parang mihiyaw na ako. Tapos hindi niya maintindihan, nagagalit na ako. Na-stress na ba ako? Minsan, sinusulat ko. Tapos di pa sulat-sulat pa daw ako, eh di nagagalit. Di nagkakainitan kami. Yung ganun. Ang hirap talaga. Madalas silang marinig ng mga kapitbahay na nagsisigawan. Yun nga po, naghihiyawan kami palagi. Lagi kaming maingay dito. Sabi nila, naku, hindi na makarinig yung bingi. Yung isa naman, ang hina magsalita. Ako nga, hindi ko naman malakasan. Pag nilakasan ko, parang galit na ako. Ganon, nagagalit ako. Nagsimula raw magkaproblema ang tenga ni Mang Ricardo noon pang dekada 70. Nagsimula ito sa hindi magandang biro ng kanyang kabarkada. Ay, yung natatandaan ko po, kaya nagkaganto to, yung bata pa ako, biglang binisinahan nung yung put-put sa pandesal, yung gomaga. Yun, simula nun. Naging ganun na to, kaya siguro nabutas. Hindi rin nakabubuti kay Aling Lorinda ang kondisyon ng asawa. Mayroon kasi siyang alta presyon at bawal siyang ma-stress. Minabuti naming dalhin sa isang espesyalista si Mang Ricardo para matingnan ang kanyang tenga. Sumailalim siya sa 3 pagsusuri. Una ay ang pure tone audiometry. Ang air conduction, tone ang pinapakinggan ng pasyente dito. So, ang kailangan namin dito, yung pinakamahinang naririnig na tunog ng pasyente. Sa hearing test na ito, sinusukat kung naririnig ng tao ang iba't ibang pure tones na may iba't ibang frequencies. Track, Soy, soy, luz, luz, tres, tres, Pangalawang test naman ay ang speech audiometry. chan, chan, si, si, Ang speech naman, gumagamit ito ng mga 1 to 2 syllable words. So, kino-correlate namin to kung tama ang average nung speech audiometry at saka yung pure tone. sulat, sana, sana, dito, Sa loob ng isang sound booth, pinagsuot ng headphones si Mang Ricardo. Ipinarinig sa kanya ang recording ng ilang salita na may iba't ibang lakas. miss, miss, luz, use, Pinaulit sa kanya ang mga salita para masukat ang tinatawag na Speech Reception Threshold or SRT. Ito ang pinakamababang volume na kayang masagap at maintindihan ang mga salita. Pangatlo at huling test na ginawa kay Mang Ricardo ay ang tympanometry. Ang tympanometry, kino-correlate namin to kasi ito yung test para sa galaw ng eardrums. Posibleng may butas ang eardrum, posibleng may perforate impacted earwax, or otherwise normal naman yung behavior or yung daloy ng ear canal. Kaya lang sa loob ng tenga yung may diferensya. Mayroong 3 bahagi ang ating tenga, ang outer ear, middle ear at ang inner ear. Pumapasok ang tunog sa outer ear bilang energy o vibration. Kinakalampag nito ang ating eardrum na nasa middle ear.
Papasok ang energy sa ating inner ear at nagiging electrical signals na naiintindihan ng ating utak bilang tunog. Base sa tatlong test, lumalabas na severe o malala na ang pagkabingi ni Mang Ricardo sa kanyang kanang tenga. Moderate naman ang pagkabingi niya sa kanyang kaliwang tenga. Ang normal, mga 20 decibels. Pag tumaas ang numero mo doon, ibig sabihin, ano ka na, may mild, moderate, severe hearing loss. So, usually ang mild, pwede ka pang uminom ng gamot, hearing loss, 20 to 40. Pero 40 and above, most likely, kailangan mo ng mag-hearing aid. Medical po sa amin nung... Pero ang tanong, paano nga ba nabibingi ang isang tao? So, number one nga, pwedeng ano lang, yung sa external ear lang, middle ear. So, pwede rin tutuli lang, na hindi naman alam lahat masyado ng tao. Tapos, pwede rin naman yung sipon, lalo na sa bata, otitis media, yung may luga na tinatawag. Isa pang sanhi ng pagkabingi ay ang maingay na paligid. Tinatawag na high frequency sound. Kamukha sa atin, mahilig tayo sa paputok. Lalo na pag ngayon, Christmas na. So, paputok, very loud sound. Maano naman ang ating inner ear, yun ang problema, na mahirap gamutin. Tapos, of course, old age. Sa ating bansa, hindi na bagong problema ang noise pollution. Isa ito sa binabantayan ng World Health Organization sa mga developing countries. Ang ating kalye lang, napakalakas na ng mga sound, yung mga sasakyan. So, madami exposure talaga tayo dito. Ngayon, may mga earphones na. So, napakahalaga din ng importansya na tayo ay mag-ingat sa ating mga naririnig na bagay, lalo na yung mga earphones. Importanteng alagaan ang ating mga pandinig. At kung may nararamdamang kakaiba sa ating tenga, mainam na magpatingin sa espesyalista. Sa tulong ng American Hearing Center, nabigyan ng libreng hearing aid si Mang Ricardo. Malaking tulong para mas magkaintindihan sila ng kanyang pamilya. Sa ating pagbabalik, paano nakatutulong ang hearing aid sa mga taong nawalan ng pandinig? May iba pa bang pamamaraan upang maibalik ang pandinig ng isang tao? Alamin dito lang sa Doctor Next Door. May kamahalan ang hearing aid na tumutulong sa mga taong nawalan ng pandinig. Maraming Pinoy, hindi ito afford. Ano-ano pa nga ba ang maaaring solusyon para sa mga taong mayroong hearing loss? 4 na taong gulang na si Casey pero hindi pa rin siya maayos na nakapagsasalita. Hirap siyang bigkasin ang mga salita dahil hindi siya nakakarinig mula ng ipanganak. Masakit para kay Queenie Movilla ang naging kondisyon ng anak. Nung pinanganak ko talaga, failed yung hearing test niya. So, hindi lang namin masyadong na-monitor kasi nga po that time is pandemic. Hindi na kami nakabalik sa hospital for second opinion or yung second test. Nung mag-1-year-old siya, doon na namin na parang napansin na talagang wala siyang pandinig. Kasi kahit i-mute mo yung TV, same reaction. Masaya siyang nanonood. So, doon na kami nag-start mag-test sa kanya ng mga kalembang-kalembang, tawagin yung pangalan, laglag ng mga yung malalakas na sound. So, talagang hindi niya naririnig. Mahirap pero pinipilit ni Queenie na maging matatag para sa anak. Kasi yung side ng papa nito ay meron talagang hearing loss problem yung side nila. Nung time na nalaman ko to, medyo inaccept ko na din. Kasi talagang namana, possible na namana talaga siya. Pero syempre, gagawa tayo ng paraan. Ayon sa eksperto, isa sa mga dahilan ng hearing loss at birth o yung kawalan ng pandinig mula pagkapanganak ay genetics. Ibig sabihin, karaniwang namamana ito. Pag yung natinawag na after yung newborn hearing screening, napatunayan na parehong tenga walang pandinig, maaring dahil congenital to, yung at birth, maaring yung mga preterm, yung mga ganon, o kaya talagang nagkaroon ng infection, o hindi, only hearing lang dun sa inner ear. Bukod sa impeksyon, pwede ring dahil premature ang bata ng ipinanganak, mababa ang timbang, may injury,
o di naman kaya ay sa mga gamot na iniinom ng ina. Isa sa mga paraan para makatulong na makarinig muli ang isang tao ay ang paglalagay ng tinatawag na cochlear implant. Operasyon ito na may dalawang parte. Una, ang external part kung saan may inilalagay sa labas ng tenga na microphone, speech processor at transmitter. Sa internal part naman, may ilalagay na electronic device sa loob ng tenga na magpapadala ng electrical signals sa auditory nerve para makatulong sa pagdinig. Definitely nakakatulong. Usually isa muna. Tapos after the cochlear implant nalagay, titignan kung nakakarinig na ba yung bata, pero meron pa din yung speech therapy. Tuloy-tuloy na speech therapy. Inirekomenda ang cochlear implant sa mga taong severe o malala ang hearing loss sa magkabilang tenga. Hindi bababa sa 1,000,000 piso ang presyo niyan. Isa pang pamamaraan upang matulungang makarinig muli ang isang tao ay ang hearing aid. Nasa 30,000 pataas ang halaga ng bawat isa niyan. Dahil may kamahalan, marami ang hindi makabili. Kaya naman malaking tulong ang mga lokal na pamahalaan na nagbibigay ng libreng hearing aid gaya ng sa San Pedro, Laguna. Katuwang nila ang Hearing Aid Center na Audibly. Wala kang naririnig. So, siyempre, wala kang yung conversation mo with your relatives and your loved ones. So, parang isolated ka. So, kung isolated ka, so, siyempre, tatahimik ka na lang sa isang room. So, wala kang social, yung activities of daily living mo, very limited. So, naisip ko na why not na makipag-coordinate ako through LGU with DSWD para ma-provide natin yung pangangailangan ng beneficiaries. So mas maganda ang pag may hearing aids, marunong kang makipag-interact sa kamag-anak, sa relatives mo. So mas mabibigyan natin ng yung quality of life mas mag-improve. Kabilang sa mga nakatanggap ng libreng hearing aid ang anak ni Queenie na si Casey. Malaking bagay ito, lalo't kung saan-saan na siya lumapit para humingi ng tulong. Actually, yung travel ko, yung inasikaso namin to, okay lang yun. Kasi para naman yung sa anak ko. And sobrang thankful talaga ako na nangyari tong araw na to. So yung sa baby ko na kung ano man yung magiging result ng pagkakaroon mo ng hearing aid, asahan mo, dito kami ni Papa, nakagabay sa'yo. And looking forward sa future niya. So yun po. Mahal ka namin. Bukod sa pamimigay ng hearing aid, nagkaroon din ng libreng konsultasyon sa doktor at libreng hearing test sa iba pang residente. May paalaala rin pagdating sa tamang paglilinis ng tenga. Pinagbabawal natin yung cotton buds, yung kutsara or yung ear spoon or even yung daliri. At especially yung palito na usual na naririnig natin sa ating mga pasyente. So, kaya ang usual na advice natin is pagkatapos maligo, nagpupunas diba ng buhok with towel. So, afterwards, we just wipe yung kanal dito sa labas natin with tissue or tuwalya po. Prematurely natatanggalin yung tutuli kasi protection po yun. Nagpaalaala rin siya pagdating sa pakikinig sa mga malalakas na music. So hanggang 8 hours lang. More than that, pwede tayong magkaroon ng noise-induced hearing loss. So kaya ina-avoid natin na sobrang mahaba na exposure to loud sound or sobrang loud sound naman na exposure din. Higit 40 residente mula sa iba't ibang bayan ng Laguna ang nakinabang sa ipinamahaging libreng hearing aid. Malaking tulong ito sa kanila para muling makarinig at kahit papaano'y bumalik sa normal ang kanilang pamumuhay. Sa ating pagbabalik, subukan natin ang sound healing na maaaring makatulong daw sa mind, body, and spirit. Tutok lang dito sa Doctor Next Door. Isa sa mga sinaunang wellness practices ang sound healing. Gamit ang iba pang mga instrumento at mga tunog na kapag paparelax daw ito. Paano nga ba ginagawa ito? Tara, panoorin natin. Pumikit saglit at makinig.
Ang pakikinig ang isa sa nag-uugnay sa atin sa mundo at hinuhubog ang ating karanasan at nararamdaman. Ang maayos na pandinig ay mahalaga sa overall well-being at quality of life. Isa sa pwedeng ma-experience gamit ang tenga ay ang sound healing. Ma'am Yayet, very interested po ako sa sound healing. Paano po ba to nag-work? So, naririnig ng tenga natin yung sound, tapos may nangyayari sa ating brain, the electric thing going on, tapos maaapektuhan yung ating nervous system. Kaya yung mga tao nakakaramdam ng parang nagiging calm sila. Yung pangalawa, so kahit na hindi tayo nakakarinig, ay nararamdaman ng katawan natin because the basic principle ng sound healing is vibration. So, sound is vibration, our body vibrates, so kahit hindi natin naririnig, nararamdaman ng katawan natin up to the cellular level yung vibration ng sound, kaya nagkakaroon din ng effect sa tao. Ma'am Yayet, alam nyo, isa ako doon sa mga tao sinasabi nyo, pagod, maraming ginagawa, sobrang stressed. Excited po ako sa gagawin natin today at gusto ko malaman kung paano ako magbe-benefit sa ganito. Inhale and exhale. Just start to allow your breath to bring your body into relaxation. Gumagamit si Yayet ng indigenous at modern instruments para sa sound healing. Mainam daw ito for relaxation. Sa sandaling panahon na ako ay nakinig, naramdaman ko ang kakaibang pahinga. Push yourself up. Yung relaxation state kasi na yun, na naramdaman ko ngayon, hindi ko pa naramdaman for the last couple of years. Yun, kasi sa dami kong ginagawa, parang ngayon ko lang naramdaman yung ganong klase na relaxation. Thank you for this experience. Kung ang sound healing ay para sa relaxation, celebration, and connection through music naman ang hatid ng Mono by Phono sa Makati. Let's say you go to like a bar or restaurant and usually overlook ang sound, ang music. It's usually parang backdrop lang siya or background. And dito it's the centerpiece nga, it's the music. It's like people go here to listen to music. Like you can dance if you want to, but ang pinaka first and foremost, pinaka important dito is like, people are just listening.
Ang mismong space at mga gamit, pinag-isipan para sa layuning makapagbigay ng kakaibang listening experience one note at a time. Yun ang number one muna, it's a space. And then when you put your system there and you play music, kailangan tama rin yung timpla nun. So, you know, like, may timpla rin talaga siya. So this one, it's like soundproof siya. So like, hindi siya like yung masama yung bato sa labas. And even when you're inside, parang kunyari nag-uusap tayo, we're having a conversation. Mas ano siya, parang we could still talk kahit may nagpiplay na music. Sinisigurado rin ni na Matthew na ligtas sa pandinig ang setup ng sound system. Like, let's say mga concert level and stuff, it reaches 70. But here it's just 20. Kasi nasa kwarto lang tayo, di ba? So, but anything beyond 70 decibels is just bad. It's, you know, like, hearing loss na yun. Hindi hikayat ng hi-fi bars gaya nito ang active listening. Karugtong nito ang pagbuo ng komunidad na binuklod dahil sa hilig sa himig. Let's say, hypothetically, you're feeling down or sad, but when you just listen, minsan na-uplift ka agad yung spirits mo. Alam mo yan. As simple as that. You know, there's science behind like frequencies and stuff, like some music. And when you listen to your favorite song, it just, you know, your mood instantly changes. It's just different. Alam mo yan. And yeah, music saves lives, you know. Bukod sa pandinig ang ating mga tenga, pinananatili rin ang balanse ng ating katawan kaya dapat itong pangalagaan. Hanggang sa muli, ako po si Dr. Dex Makalintal, ang inyong kaagapay sa kalusugan at ito ang Dr. Next Door.